Good morning mga kalablab. Alis kami ngayon. Late na nagising kasi yung alarm namin hindi nag-alarm. Buti pa nga nagising ng medyo maaga-aga. May time pa para maghanda. Tara, let's go! Ito, gumawa muna ako ng sandwich. Mahirap na, baka magutom tayo sa daan. Di nahihinto pa para kumain lang. Gagamitin ko nga pala ang aking thermostat box na kahit sabaw ang baunin mo ay hindi maglilik or tutulo yung sabaw. Nagtatagal din ang ulam mo dyan after 6 hours. O diba, bongga? Ilagay na natin ang ating baon sa ating thermal box hanggat mainit-init pa. Di ko in-expect na ganito pala to kaganda. Sulit na sulit talaga ang bayad mo dito. Di ka na mahihirapan dalhin kasi may bag or pouch na siya. Isabay na rin natin itong dalawang mangga kahit papano may prutas pa rin tayo kahit nasa galaan. Let's go mga kalablab, babiyahin na ang mga lakwat sera. Magpapagas muna kami mga kalablab, baka di kami umabot sa final destination namin. Be, tingin ka muna dito. Ayan na mga kalablab, nakikita ko na, natatanaw ko na talaga siya. Nabisita na pala namin ang Monte Maria noong nakaraang taon, pero di tulad ngayon medyo okay na. Iba talaga pakiramdam mo pag nakita mo ulit ito. Nasa likod pa lang ni Mama Mary yan, may kilig at excitement na agad nadala. After 4 hours na biyahe, nakarating na kami dito sa Monte Maria. Sa mga nagbabalak nga pala na pumunta dito ay free entrance at kung may sasakyan ka naman ay magbabayad ka lamang ng 20 pesos para sa parking. Pagkatapos ipark ang aming motor, pahinga saglit, ihanda na rin ang aming baon. Tamang-tama mga kalablab, nagugutom na rin kami. 11:30 na kasi kami nakarating dito. Kain muna tayo mga kalablab. Mapalila. Nagbalon lang kami. Nagpalipas muna kami ng 1 oras dito sa parking area kasi naabutan na kami ng tanghaling tapat. Kunting lakad lang sa main entrance ay ito na ang bubungad sa'yo. Kung sa Pasay ay may Mall of Asia, dito naman sa Batangas City ay mayroon ding Mother of all Asia. Narito tayo ngayon. Welcome sa Monte Maria, Barangay Pagkilatan, Batangas City. Siguradong mamamangha kayo sa ganda ng Ninth Solstice statue sa buong mundo. May taas ito na 322 feet na mas mataas pa sa Statue of Liberty. Sayang nga lang nagkataon na sarado pa ang Miracle Glass Walk nila. Sa ngayon po hindi pa open sa publiko pero makakapasok ka doon at ma-experience mo kung mag-aabel ka sa tinatawag nilang VIP sa halagang 10,000 pesos. Mahangin. Grabe anak buhok. Mahangin kasi nangod. Oh, ang ganda. Nandito kami ngayon sa Monte Maria. Grabe, ang hangin naman. Nakakapagod pero worth it yung 4 hours na biyahe from San Pedro Laguna going to Monte Maria. Di ko lang sure kung ilang step going pataas pero nakakahingal grabe, tagaktak pawis ko, sabayan pa ng mainit na panahon pero bawing-bawi naman kasi mahangin. Ang Monte Maria Shrine ay itinayo noong taong 2004 at natapos lamang noong 2021. Nangangahulugan na umabot lamang ng 17 taon ang istruktura nito. Ito nga pala ang itsura sa loob, mapayapa. Narito rin ang St. John Paul II Chapel kung saan nakadisplay ang first class relic ng Santo Papa. Sa bandang likod naman ng shrine ay mayroong kantin. Ayun, bumili muna kami ng makakain para makapagmerienda muna. Dahil andito na kami, di namin pinalampas ang view deck ng Monte Maria Shrine. Bumili na kami ng ticket, nagantay saglit sa elevator. Mabuti na lang may electric fan at hindi mainit. Pagdating natin sa 17th floor, ito ang bubungad sa'yo. Andito lang naman tayo ngayon sa cradle ni Mama Mary na hawak kita sa malayo. Talagang ma-appreciate mo ito dahil makikita mo din ang malapitan ang mukha ng Blessed Virgin Mary. Mapabata man o matanda ay nagtiis sa sobrang init nang masilayan lang ang Monte Maria Shrine. Matatagpuan lang naman sa gitna ng 8 hectares pilgrimage site na naging dahilan ng pagpapatibay hindi lamang ng relihiyon kundi pati na rin sa turismo. Maya't maya ay bumaba na rin kami para magbigay daan naman sa iba pang bumibisita dito. O ito pa mga kalablab, bukod kay Mama Mary makikita mo rin ang ilang bahagi ng Tingloy, Batangas at ng Verde Island ng Mindoro. Insert mo din eh.
Alam mo ba doon tayo nang galing kanina sa cradle ni Mama Mary na napakatayog nga pala. Halos 3 o'clock na pala kami bumaba ng shrine at naisipan namin itry ang mirror deck nila. Dito naman, kailangan mo lang magbayad sa halagang 80 pesos per head. Ito na nga mga kalablab, unang apa ko pa lang sa mirror glass na ito ay talaga namang nakakatakot. Ang akala ko diretso ako pababa, grabe nakakalola, nanlalamig talampakan ko dahilan sa takot. Tips lang mga kalablab, kung takot ka sa height, sa malayo ka dapat nakatingin, wag sa mirror. Maniwala kayo sa hindi, feeling ko para akong nahuhulog mula sa alapaa pabulusok. Pero kinalauna nawala din. Sa ganda ba naman ng view mga kalablab, sulit na sulit ang bayad mo dito, talaga namang mag-i-enjoy ka. Mainit kasi. Mainit. Alam niyo lang. Diyos mio Marimar, problema na naman ang pag-uwi nito at sobrang layo pa ng lalakbay namin. Diyos ko po, napaka-traffic pa. At dyan na nagtatapos ang ating biyahe for today. At huwag kalilimutan ipagdasal ang kapayapaan ng iyong puso, patuloy na maniwala at magtiwala. Once again, this is RC Takabukyan. If you want it, you can take it. Bye!